Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagpapanatili ng kapayapaan, kalinisan at kaunlaran ng komunidad. Piliin mo. Piliin ang mga larawan na nais mong makita sa kapaligiran. Ano ang napansin ninyo sa unang larawan? Ano naman ang napansin ninyo sa ikalawang larawan? Saan ninyo gustong manirahan? Bakit? Mga bata, ang ating komunidad ay parang ating pangalawang tahanan. Kapag ito ay malinis, mapayapa at maunlad, mas masaya tayong lahat. Ngayong araw ay pag-aaralan natin kung paano tayo makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, kalinisan at kaunlaran ng ating komunidad. Ano ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay pamumuhay ng walang gulo o away. Kapag may kapayapaan, nagkakasundo ang mga tao. May pagkakaisa sa komunidad. May respeto ang bawat isa. Ano ang kalinisan? Ang kalinisan ay pagpapanatiling malinis ang ating paligid. Halimbawa, paglilinis ng kapaligiran. Pagtatanim ng puno't halaman. Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Ano ang kaunlaran? Ang kaunlaran ay pag-unlad ng ating komunidad. Kapag maunlad ang komunidad, may maayos na serbisyo sa lahat. Maraming oportunidad at trabaho. Mapayapa at ligtas na pamumuhay. Paano tayo makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan? Maging magalang sa lahat. Iwasan ang pakikipag-away. Tumulong sa nangangailangan. Sumunod sa mga batas ng pamayanan. Paano tayo makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan? Paglilinis ng kapaligiran. Magtapon ng basura ng tama. Mag-reuse at mag-recycle. Magtanim ng mga puno at halaman. Paano tayo makatutulong sa pagpapanatili ng kaunlaran? Magkaroon ng edukasyon. Alagaan ang mga pasilidad.
Makiisa sa proyekto ng komunidad. Suportahan ang mga lokal na produkto ng pamayanan. Sa iyong palagay, sagutin ang mga tanong. Paano mo mapananatiling mapayapa ang inyong silid-aralan? Bakit mahalagang sumunod sa batas? Ano ang mangyayari kung lahat ng tao ay magtutulungan? Tama o mali? Sabihin ng yes kung wasto ang pahayag at no kung hindi. Itapon ang basura kung saan-saan. Tumulong sa paglilinis ng komunidad. Makipag-away sa kapitbahay. Sumunod sa mga patakaran. Magtanim ng mga puno at halaman. Ang bawat batang Pilipino ay may mahalagang papel sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maunlad ang komunidad. Gawin natin. Isulat ang K kung kapayapaan, L kung kalinisan, at U kung kaunlaran. Gawin natin. Gumuhit ng isang komunidad na nagpapakita ng kapayapaan, kalinisan, at kaunlaran. Ikalawang araw, Pledge of Commitment at Advokasya sa pangangalaga ng komunidad. Ako ba ito? Sabihin kung ang mga bagay na ito ay ginagawa mo bilang bata. Ano ang ginagawa ng bawat bata? Ginagawa mo rin ba ang mga ito? Paano ito nakatutulong sa ating komunidad? Mga bata, ang ating komunidad ay patuloy na umuunlad dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Ngayong araw ay gagawa tayo ng ating sariling Pledge of Commitment at isang advokasya para sa ating komunidad. Ano ang Pledge of Commitment? Ang Pledge of Commitment ay isang taos-pusong pangako na ating susundin. Ito ay nagsisilbing paalala ng ating responsibilidad. Magtatapon ako ng basura sa tamang lalagyan. Magiging magalang ako sa aking kapwa. Magtatanim at mag-aalaga ako ng mga puno't halaman. Makikiisa ako sa mga proyekto ng aking pamayanan. Bakit mahalaga ang Pledge of Commitment? Nagiging responsable tayo. Tinutupad natin ang ating mga pangako. Nagiging mabuting halimbawa tayo sa iba.
Ano ang advokasya? Ang advokasya ay isang panawagan o kampanya upang hikayatin ang ibang tao na gumawa ng mabuti. Layunin nitong makiisa ang lahat para sa isang magandang adhikain. Basura mo, itapon mo. Lunti ang barangay, masayang pamayanan. Sama-sama sa malinis na komunidad. Bawat bata may ambag sa bayan. Bakit mahalaga ang advokasya? Maraming tao ang mahihikayat. Nagkakaisa ang komunidad. Napapanatiling malinis at ligtas ang ating lugar. Ang isang mabuting mamamayan ay hindi lamang nagsasalita ng mabuti, kundi gumagawa rin ng mabuting halimbawa. Sa pamamagitan ng ating Pledge of Commitment at Advokasya, na ipakikita natin ang ating pagmamahal sa ating komunidad. Gawin natin, kompletuhin at lagdaan ang iyong pangako. Gawin natin, gumawa ng isang slogan. Ikatlong araw, likhang sining bilang pagpapahalaga sa pagbabago ng komunidad. Noon at ngayon, paghambingin ang dalawang larawan. Ano ang napansin ninyo sa unang larawan? Ano ang napansin ninyo sa ikalawang larawan? Ano kaya ang dahilan ng mga pagbabagong ito? Paano natin mapapangalagaan ang mga pagbabagong ito? Mga bata, habang lumilipas ang panahon, ay patuloy ding nagbabago ang ating komunidad. May mga bagong paaralan, kalsada, parke, at iba pang pasilidad na tumutulong upang maging mas maayos ang ating pamumuhay. Ngayong araw, matututuhan nating ipahayag ang ating damdamin at pagpapahalaga gamit ang ating talento sa pagguhit. Ano ang likhang sining? Ang likhang sining ay anumang malikhaing gawa tulad ng pagguhit, pagpipinta, paggawa ng poster, collage, paggawa ng slogan na may larawan. Ito ay ginagamit upang maipahayag ang ating damdamin, ideya at pagmamahal sa isang bagay o lugar. Paano ipinakikita ang pagpapahalaga? Maipakikita natin ito sa pamamagitan ng pangangalaga ng ating kapaligiran.
Pakikilahok sa proyekto ng pamayanan. Paglikha ng mga likhang sining na naghihikayat sa pangangalaga ng komunidad. Tama o mali? Sabihin ng yes kung wasto ang pahayag at no kung hindi. Pagtatanim ng mga puno't halaman. Pagsira at pagkakalat sa parke. Pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Pagsusulat sa dingding ng pampublikong lugar. Pangangalaga ng mga gamit sa paaralan. Ang bawat pagbabago sa ating komunidad ay bunga ng pagtutulungan ng mga mamamayan. Maipapakita natin ang ating pagpapahalaga sa mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating komunidad at paglikha ng mga likhang sining na naghihikayat sa iba na gawin din ito. Gawin natin, isulat ang tama o mali. Gawin natin ang aking komunidad noon, ngayon at bukas. Ika-4 na araw, pagbabahagi ng likhang sining bilang pagpapahalaga sa pagbabago ng komunidad. Ano ang nais iparating? Tingnan ang mga likhang sining at sabihin kung anong mensahe ang nais nitong iparating. Mga bata, ang bawat larawan ay may kwento. Sa pamamagitan ng ating mga guhit na ipapahayag natin ang ating damdamin, ideya at pagmamahal sa ating komunidad. Ano ang pagbabahagi ng likhang sining? Ang pagbabahagi ng likhang sining ay ang pagpapakita at pagpapaliwanag ng sariling gawa sa ibang tao. Sa pagbabahagi, ipinapaliwanag natin ang ano at bakit natin ito iginuhit. Ano ang mensahe ng ating larawan? Ano ang nais nating gawin ng ibang tao matapos makita ang ating likhang sining? Paano magbahagi ng likhang sining? Tumayo ng maayos. Hawakan ng maayos ang iyong gawa. Magsalita ng malinaw. Ipaliwanag ang mensahe. Magpasalamat pagkatapos magsalita. Paano maging mabuting tagapakinig? Makinig ng mabuti. Huwag manggulo. Magbigay ng papuri. Magpakita ng paggalang. Pumalakpak pagkatapos ng presentasyon. Ang pagbabahagi ng ating likhang sining ay isang paraan
upang maipahayag ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating komunidad. Kapag maayos nating naipapaliwanag ang ating gawa at iginagalang ang gawa ng iba, nagiging mabuting mamamayan tayo. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Kinakabahan ang iyong kaklase bago magbahagi. Ano ang gagawin mo? Ano ang magandang asal habang may presentasyon? Ano ang pangunahing layunin ng pagbabahagi ng likhang sining? Alin ang nagpapakita ng paggalang? Ano ang maaaring maging epekto ng magandang presentasyon? Gawin natin. Isulat ang tama o mali. Gawin natin. Ipagmalaki ang aking likhang sining. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!